Nagalit ang pamilya ko kasi ayaw kong ibigay kay bunso ang bahay ko. Isang bahay na pinaghirapan ko mag-isa. Isang hindi na unang beses kong sinabi sa kanila. Hi, ako si Ana. Pangalawa ako sa tatlong magkakapatid. At bata pa lang ako, alam ko na agad, ako yung anak na nandyan lang. Hindi paborito, hindi problema, hindi rin priority, yung tipong kapag wala ka parang okay lang. Hindi nila sinabing diretsahan, pero ramdam mo sa mga tingin, sa tono, sa kung paano ka laging nasa gilid ng kwento. Nung high school graduation ko, honor student ako. Habang paakyat ako sa stage, nanginginig pa tuhod ko sa saya. Hinahanap ng mata ko sila. Si mama, si papa. Iniisip ko, baka this time, pag uwi namin, tahimik lang sa bahay. Nagbihis ako, umupo sa sala. Lumapit si mama, ngumiti ng kaunti. Congrats, sabi niya. Inabot niya sa akin ang sobre. Pagtingin ko, Fame 100, pang merienda mo, dagdag niya. Yun na yun, walang handa, walang yakap. Walang kwento, pero nung si kuya ang gumraduate, may handaan, may lechon, may motor sa garahe kinabukasan. Reward yan sa sipag, sabi ni Papa. Nung si Bunso naman, motor din. Isang beses naglakas loob akong magtanong, mahinahon lang. Bakit ganun? Hindi naman sa nanunumbat ako pero hindi pa ako tapos, tinaasan na niya ako ng boses. Huwag kang selfish, Ana. Huwag mong sirain ang celebration ng kapatid mo. Tahimik akong tumango. Nilunok ko lahat ng gusto kong sabihin kasi sanay na ako. Nung college, working student ako. Nagtrabaho ako sa Jollibee, closing, minsan graveyard, minsan diretso klase na walang tulog. Amoy mantika pa yung buhok ko habang nagre-report. Hindi ako humingi ng tulong. Alam ko na ang sagot bago pa ako magtanong. Pinagtapos ko ang sarili ko. Si kuya, nakapagtapos, nag-asawa, nag-abroad. Si Bunso, ilang beses nag-shift ng course. Hindi ko kasi vibes. Sabi niya isang gabi habang kumakain kami. Hayaan mo na, sabi ni Mama. Hanapin mo sarili mo. Nung nagdesisyon siyang maging photographer, binilhan siya ni Papa ng mamahaling camera. Investment yan, sabi ni Papa. After ilang buwan, tinigil din. Ngayon nasa cabinet na lang yung camera, inalikabok. Pagkatapos kong gumraduate, nagtrabaho ako bilang secretary sa isang private company. Yung boss ko, matandang babae, mahigpit, mataray. Ana, bakit ganyan report mo? Ana, think before you decide. Masakit minsan, pero alam mo yung feeling na may pakialam siya, isinasama niya ako sa birthdays, sa simpleng dinner. Sumama ka, huwag kang mag-isa. Lagi niyang sabi, tinuruan niya ako maging matatag. At sa kanya ko unang naramdaman kung ano ang pakiramdam na may magulang na nag-aalala kung kumain ka na ba. Yung totoong magulang ko, walang message, walang ingat ka, walang kamusta. 5 taon ang lumipas. Nagkasakit siya, cancer. Bago siya pumanaw, hinawakan niya kamay ko. Ana, sabi niya, mahina na ang boses. Ikaw ang may pinakamalinaw na puso. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Pinamana niya sa akin ang boarding house niya, 12 rooms. Handa akong isuko lahat, bumalik lang siya. Pero wala na talaga, umuwi ako sa amin nung Pasko. Kompleto kami, si kuya at pamilya niya, si Bunso at girlfriend niya. Habang kumakain, tuwang-tuwa si Mama. Si kuya mo ang galing talaga, ang laki ng kinikita. Si Bunso, kahit part-time lang yan, malaki pera niyan. Tumingin si Mama Ayun, sa okay akin. na, oy. Kamusta ka? Bago pa ako makasagot. Mahirap pa rin. Singit ni Bunso, may ngising pilit. Tawa si Kuya. O, kamusta pagiging helper ng matanda? Tahimik ako, ngumiti. Lagi, sige lang, "Oh, joke sige lang. sabi ni Papa. Lovely Huwag masyadong day. serious. Umuwi ako sa sarili kong bahay na hindi nila alam na akin. Tahimik, malinis, Isundan yun walang mo na. sigawan. At doon ko na-realize kahit anong marating ko, maliit pa rin tingin nila sa akin. Isang araw nakasalubong ko pinsan ko sa mall. Close kami dati, sinama ko siya sa bahay. Pagpasok niya, napahinto siya. Ate, sa'yo to? Tumango ako. Grabe, sabi niya. Ang galing mo. First time kong marinig yon mula sa kamag-anak. Gumawa siya ng video, house tour, boarding house. Proud na proud ako sa'yo, sabi niya. Pinayagan ko siyang i-upload. Akala ko, okay lang, kinabukasan. Puro missed calls. Tinawagan ko si Papa. Family meeting, tonight 7 p.m., malamig niyang sabi. Pagdating ko, seryoso lahat. Nakita namin video mo, sabi ni Papa. Bakit di mo sinabi? Wala naman kayong tinanong, sagot ko. Sabi ni Mama, hindi na importante yon, may sasabihin kami. Huminga siya ng malalim. Masyadong malaki bahay mo, mag-isa ka lang. Mas mabuti pang ibigay mo kay Bunso, buntis girlfriend niya. Parang nabingi ako. Pinaghirapan ko to, sabi ko. Kukunin niyo na lang? Para sa pamilya, sagot ni Papa.
Bumalik ka na lang dito. Hindi, sabi ko, nanginginig. Hindi ko ibibigay. Sumigaw si Bunso. Selfish ka, inggit ka sa akin simula pa dati? Hindi, sagot ko. Pero kasalanan mo kung bakit ganyan buhay mo. Kung ganyan ka, sabi ni Papa, itatakwil ka namin. Kinuha ko bag ko, umalis ako. Umiiyak habang nagda-drive. Tinawagan nila ako ulit. Messages, utang na loob. Parinig sa Facebook. Hindi ako sumagot. Pinili ko ang katahimikan. Pinili ko ang sarili ko. At doon gumaan ang buhay ko. Ngayon masaya ko. Hindi perpekto, pero payapa. Walang sumisigaw. Walang nangmamaliit. Walang kumukuha ng pinaghirapan ko. Kaya tanong ko sa inyo, mali ba ang ginawa ko? Tama bang umalis ako? Kahit pamilya ko sila?